Isang lalaki ang matanda ang nangangalakal para may makain hanggang sa magpakita sa kanya ang isang taga-silbi. Isang umaga noon sa panahon ng taglagas, ang bawat determinadong hakbangin ni Michael ay nagdaan sa glass doors ng grotto. Ito ay hindi ordinaryong restaurant lamang. Ito ay elegante at may espesyal na atmosperang siyang binabalik-balikan ng mga tao. Suot ang kanyang uniforme na laging handa sa pang-araw-araw na pakikipaglaban. Magkahalong determinasyon at pangamba ang siyang laging baon ni Michael. Nakahanda na naman siyang pagtiisa ng mabigat na atas sa kanya ng kanyang manager na si George. Ang nakakakabang presensya ni George ay laging nag-aabang kay Michael na para bang isang sundalo. Ang mga mata niya ay waring kasing talas ng isang blade. Mabilis na tutuon kay Michael. Dapat mas doblehin mo ang pagkilos mo ngayong araw. Tandaan mo yan. Ang mga customers natin ngayon ay umaasa ng perpekto at mabilis na serbisyo. Sambit ng kanyang manager, dala ang tinig na nagdadala ng bigat, bunga ng karanasan nito at ekspektasyon na inaasahan. Isang hamon na hinahandog sa pamamagitan ng salita. "Okay sir, nauunawaan ko po." Marahang tugon ni Michael sa kalmadong boses. Sa kabila ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso, alam ni Michael na sa araw na yon ay labis-labis na nagmamatsyag si George sa kanyang mga kilos. Isang lalaki na ang perpeksyon ay hindi lamang basta isang goal, kundi natatanging katanggap-tanggap na realidad. Habang nagpapasimula sa kanyang pagkilos, ay nadama na ni Michael ang bigat ng ekspektasyon sa kanyang balikat. Hindi lamang ito basta pagsiserve ng maayos. Ito ay para mapanatili ang imahe ng grotto. Isang lugar na ang bawat detalye ay nagpapahiwatig ng istorya ng pagtatagumpay. Ang bawat hakbangin niyang ginagawa ay hindi lamang nagbibigay daan para mas mapalapit siya sa kanyang trabaho, kundi sa pangarap na matagal na niyang nasa puso. Nung unang araw, nang malamang siya ay nasa posisyong kinalalagyan niya ngayon kung saan nagawa niyang iwan ang kanyang marka sa mundo ng culinary, ang tanging alam lamang ni Michael sa ngayon na ang bawat hamong kinakaharap niya sa grotto ay isang pagtuturo. Kailangan niyang umakyat ng paunti-unti sa hagdan ng tagumpay para makamit ang kanyang pangarap, kung saan nagagawa niyang mag-serve sa bawat mesa at masapatan ang ekspektasyon ng mga customers. Si Michael ay laging natitigilan lamang sa pag-iisip tungkol sa mga pangarap niyang inaasahang matutupad sa hinaharap. Sa kanyang isip ay nagawa niyang puminta ng isang larawan, hindi bilang isang tao na nagsiserve lamang at nagdadala ng trays, kundi isang taong namumuno sa kusina ng may otoridad at pagkakilala. Ang pangarap niya ay nagpapakita sa hinaharap na siya naman ang nagtataas sa kung ano ang mga dapat niyang gawin. Nagsasagawa at lumilikha ng bagong putahe na magbibigay buhay sa bawat sino mang kakain nito. Ang visions na ito ni Michael ay nagagasolinahan ng bawat gabing dedikasyon niya sa pag-aaral ng advanced culinary techniques. Pinapalawak ang kanyang kaalaman ng mga eksotikong pampalasa at mga metikulosong pagsasagawa ng menu na isang araw ay magiging backbone ng kanyang sariling restaurant. Ang pangarap na yon ay nagsisilbing dahilan niya para magpatuloy lamang sa paghakbang, ang liwanag na nagsisilbing gabay niya sa anino ng kanyang pagdududa at pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, ang mga katrabaho naman ni Michael ay hindi nakikita si Michael bilang isang tao na dapat gawing inspirasyon, sa halip ay isang banta na magdadala sa kanila sa pagkainsulto. "Tingin mo ba'y magiging chef ka? Magbigay tuon ka na lang sa mga trabaho mo." Ang bawat salitang nadidinig niya sa iba ay hindi nagiging sapat para matibag o masira ang baluti ng determinasyon ng kanyang nilikha. Ang bawat pagtatatwa at bawat mapang-insultong komento ay mas lalo lamang nagpapatapang sa kanyang determinasyon na mas lalo pang akyatin ang hakdan patungo sa kanyang pangarap. "Makikita niyo rin," bulong na lamang ni Michael sa kanyang isip. Umaasa na darating din ang panahon kung saan mapapatunayan niya sa lahat ang kanyang sarili. Ang bawat pangaasar ng kanyang nadidinig na kanyang tinitiis ay mas nagpapaalala lamang sa kanya sa lugar na kanyang kinalalagyan. Ang utak ni Michael ay hindi lamang napupuno ng recipes at techniques, kundi ang konkreto ding plano, isang roadmap papunta sa realidad ng kanyang pangarap. Habang ang gabi ng restaurant ay napapaibabawan lamang ng bawat hamon at simpleng pagtatagumpay, nagtitiwala si Michael na ang bawat araw niya sa restaurant ay mas nagpapalapit lamang sa kanya sa nais niyang makamit. Ang panlalait na kanyang mga katrabaho ay waring ligalig lamang sa inaasahang pangarap ni Michael sa kanyang buhay.
Sa isang maaraw na tanghali, ang grotto ay kilala sa hindi matatawaran nitong pagkaelegante at kaayusan. Ay naranasan ng isa sa pinakaabala nilang sandali. Ang bawat staff ay nakauniforme ng maayos at ang bawat isa ay nagsusumikap na magawa ng perpekto ang kanilang trabaho. Ang bawat gamit, lalo na ang mga kristal na baso, ay sadyang nagkikinang dulot ng marahang liwanag na nagmumula sa naggagandahang chandelier. Pero ang lahat ay waring nabulabog sa pagpasok ng isang matandang lalaki na nakaayos na hindi nababagay sa eksena. Suot ang luma nitong kasuotan ay sadyang pinag-iinitan nito ng marami. Ang buhok ng lalaki ay magulo at ang kasuotan nito'y mukhang marami ng napagdaanan. Agad na dumiretso ang lalaki sa bawat mesa para kunin ang natitirang pagkaing naiiwan ng mga customers. Dala ng matinding gutom nitong nararamdaman. Ang eksena ay waring nagpabago sa presensyang nangingibabaw sa atmosfera ng grotto. Hindi ito tama, pasungit na sambit ng isang customer. Nakakadiri at nakakairita. Paano nilang hinahayaan na may makapasok na ganyan sa ganitong lugar? Dagdag pa ng wika ng isang customer. Hindi ako nagbayad para makakita ng ganyan. Submit naman ng isang customer na sa mas malakas pang boses. Ang mga staff naman na siyang nabagabag din ay nagawa munang magkatinginan. Ang sitwasyon ay nagsilbing hamon sa usual na protocol ng kanilang hospitality and service. Ang manager naman na waring na alerto sa hindi pagkakomportable ng mga waiter ay agad dumating sa eksena, dala ang isang seryosong ekspresyon at intensyon na agad maresolbahan ang problema. Hindi ito katanggap-tanggap. Malakas na sambit ni George na wari mong humihiwa sa hangin na parang isang blade. Agad na paturo si George direkta sa matanda, dala ang galit na namumula sa matindi niyang emosyon. Paalisin niyo ang lalaking yan sa lugar na ito ngayon din. Ang matanda naman ay nais lamang ang makakain at maibsan ang kanyang gutom. Ay napatingin na lamang kay George, nangingintab ang mga mata na wari mong nagmamakaawa. Pakiusap, baka pwede naman akong makahingi kahit na konting makakain lang. Sa kabila ng pakiusap ng matanda, ay nagawa pa rin ni George na puwersahin itong mapaalis ng walang awa. Wala din namang nagawa ang mga staffs kundi sundin ang anumang ipag-uutos ni George sa kanila. Ang matanda ay ganap nilang napaalis ng puwersahan. Sadyang kahihiyan ang kinahantungan nito sa paligid ng mga customer na naging saksi sa bawat pangyayari. Ang nangyari ay nagdulot ng pagbubulong-bulungan ng mga tao sa restaurant. Sa kabila ng mga reklamo, sinasabi ng mga customer dahil sa matandang lalaki na pumasok ay napagtanto nilang ganong klaseng pamimwersa ay hindi naman kailangan. Matapos ang insidente ay hindi na nabalik pa ng restaurant ang kanilang maginhawang atmosfera kanina. Ang bawat panlalait at pag-iinsulto para sa matandang lalaki ay parang isang matalas na espadang humiwa sa kanyang puso. Ilang sandali pa, si Michael, dala ang kanyang damdamin sa kapwa, ay nagawang almahan ang ginawa ng kanilang manager na si George. Isang matapang na pagkilos na pwede niyang ikawalan ng trabaho pag nagkataon. Ang kabutihang puso ng kanyang pananalita ay siya pa ring nanaig. Sir, pasensya na po. Hindi naman po sa nakikialam ako. Pero hindi naman po tama na ganun ang itrato natin sa mga taong ganyan. Nagugutom lamang po ang lalaki. Kung bibigyan naman po siya ng pagkain ay maayos naman po siyang mapakikiusapan na umalis. Hindi po natin siya kinakailangang hiyain ng ganon dahil tao rin naman po siya. Naniniwala si Michael na ang kabutihan ay nasa puso ng lahat kaya't sinubukan niyang masabi ito sa kanyang amo pero iba ang naging reaksyon ni George kaysa sa kanyang inaasahan. Si George ay sadyang nag-init sa galit na para bang isang apoy na biglang bumalot sa kanyang personalidad. Hinahamon mo ba ako, Michael? Ang pananakot ay malinaw sa boses ni George. Alam mo bang pwede kitang sisantihin? Kahit ngayon na, dahil sa pagkukwestiyon mo sa akin? Ang presensya ng paligid ng dalawa ay biglang nag-alab. Ang paligid nila ay naging isang tahimik na battlefield kung saan nagsimula ang komprontasyon at pag-aargumento nilang dalawa. Si Michael naman na alamang tama at kanyang pinaglalaban ay dapat lumalagay lamang sa katwiran. Sir, ang lahat naman po ng tao maging kayo man ay nagdaan na rin sa pinakamahirap na yugto ng buhay. Ngayon, maaaring yun lang ang lalaking pinaalis mo kanina. Baka bukas tayo naman. Sana po ay matuto naman tayong makipagkapwa sa mga taong nangangailangan. Ang kakaibang eksena ay sadyang pumukaw ng pansin sa lahat. Kung saan nasaksihan ng bawat customers sa mga oras na yon ang moral showdown ni Michael at George.
Nang mapagtanto ni Michael na hindi na niya magbabago pa ang desisyon at pag-unawa ni George, ay nagawa na lamang niya ang isang bagay na tiyak na hindi gagawin ng marami. Sa kabila ng masamang kahinatnan ng lahat, ay mas pinili niyang gawin ang alam niyang tama, na siyang sinasabi ng kanyang puso at damdamin. Agad na lamang siyang umalis sa harap ng kanyang manager at agad na dumako sa kusina. Doon dala ang pagnanais na makatulong, ay nagawa niyang gamitin ang kanyang kaalaman at kahusayan sa pagluluto gamit ang sariwang mga ingredients na sadya niyang pinili. Ito ay nagawa niyang lakipan ng sobrang pagmamahal, dala ang pusong walang ibang ninanais kundi ang makatulong sa isang matandang nangangailangan ng simpleng makakain. Habang inihahanda ang pagkain ay pilit nang inaalala ni Michael ang itsura ng matandang lalaki. Matapos gawin ay binalot na ni Michael ang inihanda niyang pagkain ng may pag-aalaga. Sinisiguradong mainit ito at protektado sa matinding lamig sa labas. Siya ay agad lumabas dala ng pagkain at nagawang salubungin ng malamig na hangin para lamang mahanap ang matanda. Sa kabila nito ay hindi nagawang indahin pa ni Michael ang matinding lamig ng hangin dahil mas nangingibabaw sa kanya ang determinasyon para makatulong. Naglakad-lakad si Michael at nagpalingon-lingon sa paligid. Pilit na hinahanap ang matandang lalaki na kanina pang namimilipit sa gutom. Maya-maya pa, pagdating sa puntong halos mapasuko na si Michael, ay agad na niyang natanaw sa di kalayuan ng matandang lalaki na kanyang hinahanap. Sa gilid lamang ng isang iskinita nagsisiksik ang kanyang sarili dahil sa matinding pagkaginaw. Dala ang puso niyang matulungin ay marahan nang lumapit si Michael. "Sir, okay lang po ba kayo?" Ang matanda naman ay agad na patingin kay Michael na nakita naman ang kanyang mata na napupuno ng paghihirap at paninibugo. "Ito, dala ko para sa inyo. Makakain yan," pahayag ni Michael habang inaabot ang nakabalot na pagkain kanyang niluto sa matanda. "Iho, hindi mo alam kung gaano kalaga sa akin tong ginawa mo. Maraming salamat," naluluhang sambit ng matanda habang hawak ang pagkain na kanyang nanginginig pang mga kamay. Alam ni Michael na anuman ang mangyari, ang kanyang naging desisyon ng mga sandaling iyon ay siyang nais ng kanyang puso. Para sa kanya, ang simpleng pagkain ay pwedeng makapagpabago sa buhay ng isang taong labis na nangangailangan. Walang pagdadalawang isip ay tinabihan ni Michael ang matandang lalaki at siya na mismo ang siyang nagbukas ng pagkain para dito. Dito ay nagawang mapagmasdan ni Michael ang matanda na kumain, kung saan napagmasdan niya ang matindi nitong kasiyahan. Agad na rin nagpakilala sa kanya ang matanda sa pangalang Edward na wala nang ibang maitugon kundi pasasalamat. "Kulang ang basta pasasalamat lang sa ginawa mo, iho." Si Michael ay wala na ring nadama ng mga oras na yon kundi ang pagsimpat siya. Habang nakain si Edward ay dito na rin nakapagsimula ng patuloy pang konbersasyon ng dalawa. "Ako si Edward Richards, ama ng isang babaeng negosyante." Ang matanda habang nagkikwento ay pilit na humahanap ng lakas ng damdamin. "Nawalan ako ng asawa. Sa katagalan, ang relasyon ko naman sa aking anak na si Amanda ay unti-unti na ring naglaho. Hanggang sa tuluyan na itong masira. Siya ay nagtungo lamang sa kanyang landasin, mahusay at malakas. Habang ako ay nawala ako sa aking sarili. Ni hindi ko nga alam kung alam niyang nabubuhay pa ako. Pero alam ko pa ang numero niya na hindi pa rin nawawala sa aking isip at kailanman hindi ko makakalimutan. Hindi ko lang magawa ang matawagan siya. Ang perang nakukuha ko sa pangangalakal ay hindi pa sumasapat sa aking pagkain." Halos mapaluha si Edward habang inaalala ang kanyang nakaraan. "Base sa kwento nyo, dapat ay malaman ng inyong anak na nandito kayo. Kailangan nyo siya at alam kong kailangan ka din niya. Akin na ang numerong sinasabi mo." Pagkukumbinsing sambit ni Michael, dala ang malakas niyang determinasyon na mas makatulong pa. "Gagawa ako ng paraan para makatulong. Hindi ko po kayo pwedeng iwan gayong alam ko na ang iyong sitwasyon." Si Edward ay naluha na lamang sa mga sinasabi ni Michael. "Nakahanda ka ba talagang gawin yan para sa akin? Pero bakit?" "Madali lang. Dahil ang lahat ng tao ay dapat binibiyayaan ng ikalawang pagkakataon. Malay mo, baka ang pagtulong ko sa iyo ay makatulong din sa akin na parehas makakapagpabago ng ating buhay." May ngiting paliwanag ni Michael kay Edward. Agad na ring naibigay ni Edward ang numerong umano ng kanyang anak kay Michael. At dito na nagsimula ang animoy alyansa na nabuo ng dalawa. Napagtanto ni Michael na ang sitwasyong kinabibilangan ng matanda ay hindi lamang isang trahedya kundi isang oportunidad din
Para kay Edward, ang tsansang ito ay maaaring magpanumbalik sa magandang pagsasamahan nila ng kanyang anak na babae. Habang si Michael naman ay magpapatunay ito sa kanya na ang kabutihan sa kapwa ay kaya talagang magbago sa mundo. Magkasama ang dalawa na bumuo ng isang plano para maiuwi pabalik si Edward kung sakali man ay magiging magandang panimula ito para sa kanila. Habang papabalik ng restaurant, ang tibok ng puso ni Michael ay sadyang bumibilis. Alam niyang ang kanyang ginawa ay sadyang ikagagalit ng kanyang manager na si George. Labis na nangamba si Michael, hindi malaman ang kanyang sasabihin o kung ano man ang pwede niyang kahantungan. Malaki ang posibilidad na maaari siyang mawala ng trabaho pag nagkataon. Pagpasok pa lamang ng restaurant ay agad na siyang hinarap ni George, dala ang seryoso nito at istriktong pagkatingin. "Ano sa tingin mong ginagawa mo?" Sambit ni George gamit ang boses niyang napupuno ng pagkagalit. "Kailangan ko po kasing makigamit ngayon ng phone." "Kailangan na po kaagad, sir." Sambit naman ni Michael na sinusubukang lampasan na lamang ang kanyang manager na patuloy naman siyang hinaharangan. "Ano? Tatawag? Anong telepono? Sisante ka na, Michael. Ayoko nang makita ka pa dito sa restaurant. Nagawa mong suwayin at salungatin ang pinag-uutos ko nang walang respeto at walang paggalang. At hindi ko yon mapapalampas." Salita ni George sa malakas na boses. Si Michael naman ay naging kalmado lamang sa pagtugon. "Ayos lang, sige. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero hindi ako aalis hangga't hindi ko natutulungan si Edward. Nararapat siya sa tulong na ito, George. May karapatan siya sa isang pagkakataon na muling makausap ang kanyang anak." Si George naman ay napaubo ng may pagkainsulto. "Iba na pala ang trabaho mo ngayon. Taga-ayos na ng pamilya ng iba. Ilagay mong sarili mo sa lugar, waiter ka lang. Taga-silbi. Maaring isang waiter lang ako sa tingin mo. Pero ginagawa ko ang lahat para maging isang disenteng tao." Tugon naman ni Michael na sa mahinahon na tinig. Naging tahimik ang dalawa ilang saglit. Sadyang nakikita ni George ang determinasyon sa tindig ni Michael. "Bueno, gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin. Wala na rin namang mababago pa sa sitwasyon. You're out." Nakatuon na lamang din ang atensyon ni Michael sa huling bagay na dapat niyang gawin. Agad dumako si Michael sa telepono para i-dial ang numerong binigay ni Edward. Nawalan na siya ng trabaho pero mas nais niyang gawin kung ano man ang sa tingin niyang tama. Ano-tano pa man ang kahinatnan niya, ang mahalaga para kay Michael ngayon ay mabigyang koneksyong muli si Edward at ang kanyang anak na babae. Kaya naman kahit na matagal ay sadyang hinintay niyang masagot ang kanyang pagtawag. Ilang sandali pa ay ganap na niyang nadinig ang paghilo ng isang babae sa linya. Matapos kumpirmahin na anak nga ni Edward ang kanyang kausap, ay agad na niyang inilahad sa kanya ang lahat ng naging kaganapan, kung ano-ano ang naging sitwasyon at kalagayan ng kanyang ama at kung gaano ito naghihirap. Ang babae naman ay agad na nagpasalamat sa ginawa ni Michael. "Maraming salamat at nagawa mong mahanap ang daddy ko. Matagal ko na siyang hinahanap." Matapos ang lahat ay nagawa ng hintayin ni Edward at Michael si Amanda. Ang pangarap ni Michael na maging isang kilalang chef ay nagawa niya munang isang tabi para sa mas importanteng bagay na alam niyang mas nararapat. Nagawang sunduin ni Amanda ang kanyang amang matagal nang nawawala at agad siyang nakapag-isip ng isang desisyon. Makaraan ang ilang araw dahil na rin sa impluwensyang meron si Amanda at financial resources, ay nagawa niyang magkaroon ng isang elegante at magarang restaurant, isang bagay na maging si George ay hindi inaasahan. Nagawang bilhin ni Amanda ang restaurant na pinamamahalaan ni George. Matapos lamang ang ginawa nito sa kanyang ama, nagawa din niyang kumprontahin ito ng harapan. "Ang ginawa mo sa aking ama at kay Michael ay hindi ko mapapatawad. Sisiguraduhin kong mabibigyang hustisya ang lahat." Sambit ni Amanda dala ang boses na napupuno ng otoridad at determinasyon. "Ang ama ko marahil ay mukhang pulubi ng araw na yon, pero wala kang karapatan sa sino man na tratuhin siyang parang hayop." Si George dala ng imahe ng pagiging talunan ay napayuko na lamang. Naglakad na lamang papaalis. Umalis si George dala ang pagsisisi sa bagay na hindi na niya mababawi pa. Matapos ang mga sandaling iyon ay agad nang nagbigay tuon si Amanda kay Michael na kanya na rin palang kasama ng mga araw na yon. Ang kabutihang ginawa nito sa kanyang ama ay kailangang magantimpalahan. "Michael, ang iyong kabutihan at tapang ay hindi lamang nagpabago sa buhay ng aking ama, kundi humawak din sa aking puso. Bibihira na sa mundong ito ang makatagpo ng taong gaya mo na magbibigay halaga sa pangangailangan ng iba at nais kong suportahan ka sa iyong pangarap.
Napahinto siya muna para tumitig ng seryoso sa mga mata ni Michael bago magpatuloy. Gusto kong alukin ka hindi lamang ng trabaho, kundi ng isang oportunidad na matuto sa pangunguna ng mga mahuhusay na chef. Gusto kong matupad mo ang pangarap mo na maging isang kilalang chef. Si Michael ay natahimik na lamang, hindi makapaniwala sa malaking gantimpalang kanyang natatanggap. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Tugon ni Michael sa nanginginig niyang tinig. Wala kang kailangang sabihin at wala ka rin kailangang gawin. Ako at ang aking ama ay nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan noon. Nagawa kong iwan siya sa mansyon para lakbayin ang aking pangarap na labis niyang tinututulan. Ayaw niyang malayo ko sa kanya. Ako din naman bilang anak ay labis kong minamahal ang aking ama. Nagawa kong balikan siya pero hindi ko na siya nagawa pang abutan. Nabalitaan ko na lang, nagawa palang pasukin ng mga masasamang lalaki ang aming tahanan, kung saan nawala ang lahat sa aking ama. Wala na rin siyang nabalikan sa kanyang negosyo, kaya't nauwi siya sa ganong kalagayan. Hindi ko na siya nagawang mahanap pa. Lagi kong pinagdadasal ang kanyang kalagayan, kaya't ang ginawa mo ay labis kong pinagpapasalamat. Matapos ang pag-uusap na yon, ay wala nang naisukli si Michael kundi ang tagumpay na pagngiti. Sa katagalan ay ganap nang natupad ni Michael ang kanyang pangarap. Sa restaurant na kanyang pinagsisilbihan dati ay ganap na siyang nakapagluluto at nakakapagbigay ng putahing labis na naiibigan at binabalik-balikan ng mga tao. Nagawa rin siyang paglaanan ni Amanda at Edward ng maayos na tahanan at wari mong naging parte na rin siya ng iisang pamilya. Isang istorya na nagpapakitang ang simpleng kabutihan natin sa kapwa ay makapagbibigay sa atin ng labis-labis na biyayang higit pa sa ating inaakala.